ang kagalakan ng barangay ay biglang naputol ng isang malungkot na balita. Isang grupo ng malalaking lobo ang sumalakay sa San Isidro. Ang mga lobo ay nagngangalit at naghahangad ng dugo. Ang mga tao ay nagtakbuhan sa takot, at ang mga bahay ay nagsimula ng masira. Si Ramon, ang ama ni Dwight, ay isang matapang na tao. Hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang pamilya at ang kanyang barangay. Agad siyang nagtungo sa labanan, handang ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pakikipaglaban ay mabangis. Ang mga lobo ay malalaki at malalakas, at ang mga tao ay nagpupumilit na lumaban. Si Ramon ay nakipaglaban ng buong tapang, ngunit ang mga lobo ay masyadong marami. Sa huli, si Ramon ay nasugatan ng malubha. Namatay siya bilang isang bayani, nagpoprotekta sa kanyang barangay. Si Dwight ay nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at lungkot. Alam niya na ang kanyang ama ay isang bayani, at ang kanyang sakripisyo ay hindi kailanman malilimutan. Ang barangay ay nagdalamhati rin sa pagkawala ni Ramon. Siya ay isang mahalagang bahagi ng kanilang komunidad, at ang kanyang pagkamatay ay isang malaking kawalan. Si Dwight ay nagpasya na magpatuloy sa kanyang buhay, bilang parangal sa kanyang ama. Alam niya na ang kanyang ama ay nais na magpatuloy siya sa pagmamahal sa kanyang pamilya at sa kanyang barangay. Ang barangay ay nagkaisa upang harapin ang hamon. Ang hiyas na ibinigay ng ina ni Dwight ay nagbigay sa kanila ng lakas at proteksyon. Ang kanilang pag-ibig at pagkakaisa ay nagbigay sa kanila ng lakas upang mabuhay at magpatuloy. Ang kwento ni Ramon ay isang patunay na ang pag-ibig at ang katapangan ay nagtataglay ng kapangyarihan upang mabuhay at lumago, sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Ang kanyang sakripisyo ay hindi kailanman malilimutan, at ang kanyang alaala ay magiging inspirasyon para sa lahat. Nang matapos ang labanan, ang mga tao sa barangay ay naghahanap kay Ramon. Nais nilang ilibing siya ng marangal, at bigyan siya ng nararapat na parangal. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi matagpuan. Sa huli, nakita nila ang kanyang bangkay na pinaanod ng ilog patungo sa talon kung saan nagpakita ang ina ni Dwight. Ang talon ay isang lugar ng misteryo at mahika, at ang mga tao ay nag-aalangan na lumapit. Ngunit alam nilang kailangan nilang makuha ang katawan ni Ramon. Nang makarating sila sa talon, nakita nilang ang bangkay ni Ramon ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang tubig ay nagniningning ng kakaibang kulay, at ang hangin ay puno ng masayang musika. Bigla, ang tubig sa talon ay nagsimulang kumulo, at ang bangkay ni Ramon ay unti-unting nawala. Parang bula na natunaw sa tubig. Ang mga tao ay nagulat at natakot. Ano ang nangyari kay Ramon? Sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang boses ng isang babae. Ang boses ay nagmula sa talon, at ito ay ang boses ng ina ni Dwight. Huwag kayong matakot, sabi ng boses. Si Ramon ay ligtas na ngayon. Nasa akin na siya. Ang mga tao ay nagtinginan sa isa't isa, puno ng pagtataka at pag-asa. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ng diwata? Ang diwata ay nagpatuloy sa pagsasalita. Si Ramon ay nasa lugar ng mga diwata ngayon. Doon siya ligtas at masaya, kasama ang kanyang asawa. Ang mga tao ay nagpalakpakan, at ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Alam nilang si Ramon ay nasa mabuting kamay, at ang kanyang kaluluwa ay mapayapa. Ang talon ay naging isang sagradong lugar para sa mga tao sa barangay. Doon sila nagpupunta upang magdasal at magbigay ng parangal kay Ramon. Ang talon ay isang simbolo ng pag-ibig, pag-asa, at ang kapangyarihan ng mga diwata upang pagalingin ang mga sugat ng puso. Si Dwight ay nagpasya na magpatuloy sa kanyang buhay, bilang parangal sa kanyang ama. Alam niya na, ang kanyang ama ay nais na magpatuloy siya sa pagmamahal sa kanyang pamilya at sa kanyang barangay. Ang diwata ang kanyang gabay, at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kwento ni Ramon ay isang patunay na ang pag-ibig at ang katapangan ay nagtataglay ng kapangyarihan upang mabuhay at lumago, sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Ang kanyang sakripisyo ay hindi kailanman malilimutan, at ang kanyang alaala ay magiging inspirasyon para sa lahat. Ang pagiging magulang ay isang malaking responsibilidad, lalo na para kay Dwight at Sylvia. Alam nilang kailangan nila ng tulong upang maalagaan si Baby Ramon, lalo na kapag wala si Dwight. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, naalala ni Sylvia ang kanyang lola, si Aling Marta. Si Aling Marta ay isang albularyo sa kanilang barangay, kilala sa kanyang karunungan at kakayahan sa pagpapagaling. Dwight, sabi ni Sylvia,
Maaari bang tulungan tayo ni Lola Marta sa pag-aalaga kay Baby Ramon? Si Dwight ay nag-isip ng sandali. Alam niyang si Aling Marta ay isang mabuting tao, at tiyak na mamahalin niya ang kanilang anak. Oo naman, mahal, sabi ni Dwight. Maganda ang ideya mo. Agad na nagtungo si Sylvia sa bahay ni Aling Marta. Lola, sabi ni Sylvia, kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung paano ko mapapangalagaan si Baby Ramon kapag wala si Dwight. Si Aling Marta ay ngumiti ng malambing. Huwag kang mag-alala, apo, sabi niya. Tutulungan kita. Mahal na mahal ko si Baby Ramon, at gagawin ko ang lahat upang maprotektahan siya. Mula noon, si Aling Marta ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Siya ay nag-aalaga kay Baby Ramon na parang sariling apo. Siya ang nagpapakain, nagpapaligo, at naglalaro sa kanya. Siya rin ang nagkukwento ng mga alamat at kwento ng kanilang barangay, upang lumaki si Baby Ramon na may pagmamahal sa kanyang kultura at kasaysayan. Si Aling Marta ay hindi lamang isang albularyo, kundi isang matalinong babae na puno ng karunungan at pagmamahal. Siya ay naging isang malaking tulong kay Dwight at Sylvia, at naging isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Ang kanilang pamilya ay patuloy na lumalago, at ang kanilang pag-ibig ay nagiging mas malakas. Ang kanilang barangay ay nagkakaisa, at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at karunungan. Ang kwento ni Baby Ramon ay isang patunay na ang pag-ibig ay nagtataglay ng kapangyarihan upang mabuhay at lumago, sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Ang kanilang pag-ibig ay isang inspirasyon para sa lahat, at ang kanilang pamilya ay isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig. Ang mga araw ay nagiging buwan, at ang mga buwan ay nagiging taon. Si Baby Ramon ay lumaki ng malusog at masigla. Malaki na siya, 2 taong gulang na, at nagsisimula ng maglakad-lakad at mag-explore. Isang araw, habang naglalaro si Baby Ramon sa kanilang bakuran, napansin ni Aling Marta na may kakaiba sa kanya. Nakita niyang hinahawakan ni Baby Ramon ang isang maliit na ahas sa kanyang kamay. Si Aling Marta ay nagulat at natakot, pero agad niyang sinabi sa sarili, "Huwag kang mag-alala, Aling Marta. Tiyak na walang mangyayari sa apo ko. May kakaiba sa batang iyan." Nang makalapit si Aling Marta kay Baby Ramon, nakita niyang nakangiti ang bata habang hawak ang ahas. Ang ahas ay hindi nagagalaw, parang natutulog lang. "Apo," sabi ni Aling Marta, "bakit mo hinahawakan ang ahas?" Tumingin si Baby Ramon sa kanyang lola, at parang sinasabi, "Wala po, Lola. Maganda po siya." Si Aling Marta ay nagtaka. Alam niyang ang mga bata ay dapat matakot sa mga ahas. Pero si Baby Ramon ay parang hindi natatakot. Nang makita ni Dwight at Sylvia ang kanilang anak na hawak ang ahas, pareho silang nagulat at nag-aalala. Agad nilang nilapitan si Baby Ramon. "Ramon, anak," sabi ni Dwight, "bakit mo hinahawakan ang ahas? Baka kagatin ka niya." Tumingin si Baby Ramon sa kanyang mga magulang, at parang sinasabi, "Wala po, Papa. Mabait po siya." Si Dwight at Sylvia ay nagtinginan, at pareho silang nag-isip ng parehong bagay. Marahil nga ay nagmana si Baby Ramon ng kapangyarihan mula sa kanyang lola. Buti na lang, walang masamang nangyari. Ang ahas ay hindi nakagat kay Baby Ramon. Nang mga sumunod na araw, pinag-usapan ng mag-asawa kung ano ang kanilang gagawin. Alam nilang may kakaiba sa kanilang anak, at kailangan nilang malaman kung ano ang nangyari. Marahil ay mayroon silang isang diwata sa kanilang pamilya. O marahil ay may iba pang misteryo na kailangan nilang tuklasin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang mag-asawa ay mahimbing na natutulog kasama si Baby Ramon, isang kakaibang tunog ang nagsimula ng marinig sa kabilang silid. Parang isang umiiyak na bata, puno ng lungkot at pangamba. Si Aling Marta, na natutulog sa kabilang silid, ay nagising sa ingay. Alam niya ang tunog na iyon. Hindi ito tunog ng isang ordinaryong bata. Ito ay tunog ng isang masasamang espiritu, naghahanap ng pagkakataon upang manlinlang at saktan ang kanyang mga mahal sa buhay. Tumayo si Aling Marta at lumapit sa pinto ng silid ng mag-asawa. Tahimik niyang binuksan ang pinto, at naglakad ng dahan-dahan patungo sa kama. Nang makalapit siya, narinig niya ang umiiyak na tunog na mas malakas na ngayon. Parang nasa tabi na lang ng kama ng mag-asawa. "Huwag kang matakot, apo," bulong ni Aling Marta. "Alam kong naririnig mo ako. Hindi ka makakapaminsala sa kanila." Agad na naglabas si Aling Marta ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa.
Sa loob ng kahon ay isang maliit na piraso ng kahoy, na may nakaukit na mga simbolo ng proteksyon. Ito ang aking anteng-anteng, bulong ni Aling Marta. Magbibigay ito sa akin ng lakas upang maitaboy ka. Ibinuhos ni Aling Marta ang kanyang enerhiya sa kahoy, at nagsimulang magdasal ng mga sinaunang salita. Ang silid ay nagsimulang mag-init, at ang umiiyak na tunog ay nagsimulang lumakas. Umalis ka, sigaw ni Aling Marta. Hindi ka malugod dito. Biglang tumahimik ang silid. Ang umiiyak na tunog ay nawala na. Si Aling Marta ay nagpakawala ng isang hininga ng ginhawa. Nakaalis na siya sa masasamang espiritu. Nang mga sumunod na araw, nagpa siya si Aling Marta na gumawa ng isang espesyal na anteng-anteng para kay Baby Ramon. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang bata mula sa masamang espiritu. Ang anteng-anteng ay gawa sa mga halamang gamot at mga bato, na may mga simbolo ng proteksyon. Ibinigay niya ito kay Baby Ramon, at sinabi, "Apo, ang anteng-anteng na ito ay magpoprotekta sa iyo mula sa masamang espiritu." Si Baby Ramon ay nagngiti at kinuha ang anteng-anteng. Mula noon, si Aling Marta ay patuloy na nagbabantay kay Baby Ramon. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang bata mula sa anumang panganib, lalo na mula sa masamang espiritu. Ang kanilang pamilya ay patuloy na lumalago, at ang kanilang pag-ibig ay nagiging mas malakas. Ang kanilang barangay ay nagkakaisa, at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at karunungan. Ang kwento ni Baby Ramon ay isang patunay na ang pag-ibig ay nagtataglay ng kapangyarihan upang mabuhay at lumago, sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Ang kanilang pag-ibig ay isang inspirasyon para sa lahat, at ang kanilang pamilya ay isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig.